Ano bang mahalaga doon sa pagpresenta at pahayag po ng witness? Hinihintay ko pa rin hanggang ngayon yung connection kay VP Sara Duterte. Isang question lang po ang tinanong ni Prosecutor Lorna Kapunan kanina na idinadawit na gusto niyang with the purpose na idawit si VP Sara Duterte. Ang tanong po ay may pagkakasala po ba dito si VP Sara Duterte? Ang sabi ng witness, oo. Ano po ang iyong basehan? Dahil po nag-approve siya ng mga plano at ng mga dokumento ng mga report na isinapit sa kanya. Pero yun po ba ang sinasabi ng batas? Misrepresentation po ang sinabi ng witness na porket ikaw ay nag-approve ng mga plano at pumirma ng mga general reports ay sangkot ka na. Ikaw na ang liable. Hindi po. Ang sabi po ng Section 103 ng PD 1445, ang person responsible ang person na responsible doon sa mga nawawalang pera ay yung taong directly na may hawak, directly responsible, directly accountable doon sa salapi. At nakalagay din po sa parehong batas at nakalagay na rin sa circular ng COA na ang accountable officer ay yung tao na naghahawak ng pera or permitted na humawak ng pera. Yun po ang malinaw na sinasabi ng batas. Bakit nila ipinipilit na yung head of agency ang may kasalanan? Wala namang ganun na definition yung circular at wala ring definition yung PD 1445 or any law for that matter. At kung titingnan natin, meron na pong nakatalaga na special disbursing officer. Hindi mo po pwedeng sabihin na sabay na accountable officer, yung special disbursing officer at saka yung head of agency. Kasi po nakalagay doon sa circular ng COA, head of agency or special disbursing officer. Kung meron na pong special disbursing officer, hindi na po pwedeng yung head of agency pa yun. Yun po yung special disbursing officer. Yung interpretation po na ito ay mas consistent po sa Section 104 ng PD 1445. Dahil po ang liability lang ng head of agency kapag merong ibang tao na accountable officer ay to exercise diligence of a good father of a family. So in other words, dapat magpakita ng ebidensya itong COA auditor na hindi nag-exercise ng required diligence si VP Sara Duterte. Sa ganong area, hindi siya nag-testify, hindi niya ipinakita na nag-fail si VP Sara Duterte na mag-exercise ng due diligence. Sana nag-layout siya ng standard, anong mga checks ang dapat niyang gawin at ano yung mga nakaligtaan na checks na hindi niya ginawa, which gave way doon sa pagkakawala ng pera kung totoo mang nangyari yung bagay na yun. And paulit-ulit siyang bumabalik doon sa provision 8.3 ng circular na sinasabi na accountable officer daw si VP Sara Duterte, therefore may prima facie evidence na ninakaw niya yung pera. Madam, number one, hindi siya yung accountable officer, and secondly, yung prima facie na sinasabi mo is less than the more than substantial evidence required diyan sa impeachment trial. So kapag hindi ka nag-present ng other evidence pa, ay hindi mo talaga maidadawit si VP Sara Duterte. Dito tayo, Attorney Harold, sa pag-amin na mula sa AOM mula sa Audit Observation Memorandum, hindi na dumaan ang Notice of Suspension at diretso na sa Notice of Disallowance agad ang auditor po nito. Ito ba'y makatarungan po ba? Ito ba'y dumadaan sa due process? Kasi parang ang paliwanag nila, dahil meron lang pag-amin, nakitaan nila ng irregularity, illegal daw, hindi daw tama, improper, violation daw sa Joint Memorandum Circular ng COA at DBM, kaya diretso na sa Notice of Disallowance. At Attorney. Hindi ko alam kung ano ang basehan ng auditor kung bakit niya diniretso doon sa Notice of Disallowance agad. Kasi ang naalala ko kaninang sinabi niya was, kasi daw po yung Special Disbursing Officer ay nagsalita na somewhere na in-instruct daw ni VP Sara Duterte na ibigay yung pera to someone. Yun daw yung basehan niya. Well, kailangan, I don't know kung first-hand knowledge yun, I don't know kung personal knowledge yun, pero sa mga ibang question kanina was, yung mga knowledge niya about sa statement ng mga special disbursing officer was just being a spectator doon sa mga proceedings na nangyari doon sa House of Representatives. Now, the question is, kapag hindi siya part ng official auditing process, hindi documented at nakuha mo lamang sa third sources yung mga basihan mo para tumalon ng isang step doon sa customary or hard na requirement ng circular, I don't think yun na isang valid na basihan para lagpasan yung mga bagay na yun. I'm not really sure about sa requirement ng circular kung pwedeng tumalon sa Notice of Disallowance kaagad from Audit Observation Memorandum. Pero I think on the virtue of fairness,
I think mag-stick ka dapat sa custom na kung ang expectation is kailangan mo nang dumaan sa isang step bago ka pumunta sa isang step, dapat meron ka dapat valid na basehan para tumalon. And yung valid na basehan mo yun is dapat base siya doon sa audit process mo mismo at hindi base sa hearsay o base sa naririnig mo lamang na galing sa ibang avenue at hindi part ng official performance ng duties mo. Kumbaga, sariling sikap nila. Kung meron silang ganong information, sila mismo ang mag-confirm bilang auditor at hindi yung nanonood, nakikinig lang sila during sa House sa hearing yun. Kung di ako nagkakamali na doon may pag-amin dahil sinumpaan daw yun, yun na agad yung kanilang magiging desisyon. Hindi na sila nagkusa or nagsarili sila na imbestiga at idaan sa tamang proseso, attorney. Tama po ba? Pwede po. Baka pwede nga ring afterthought lang din yun eh. Kaya nga po importante sa mga audit yung mga documentation. Kasi yung documentation po, yun yung basehan ng senior mo, ng manager mo, head of agency, ng firm ninyo, ng courts eventually, kung ginawa mo ng tama yung trabaho mo. Ngayon sinasabi niya lang siguro sa testimonya na yun ang basehan niya. Pero nung ginawa mo yung decision na yan, naka-document ba yan? Kasi po kapag ako yung korte, kung ako yung supervisor mo at hindi mo dinocument yan, iniisip ko nagpapalusot ko lang yan. Afterthought mo lang yan kaya ka tumalon. Pero kung wala kang justification kung bakit ka tumalon nung una, hindi ako maniniwala sa iyo. Dahil po talaga practice sa, kaya ayaw na ayaw kong maging CPA, kaya hindi ako naging CPA ng matagalan eh. 3 taon lang po ako naging CPA eh. Kasi po talaga ang daming documentation na required, which is okay lang naman na required ang documentation kasi yun yung basehan ng liability ng maraming tao. Pero po, kung wala ka talagang documentation na maayos habang ginagawa mo yung field duty mo, hindi ako talaga maniniwala sa'yo. Baka afterthought mo lang yan. At natanong din siya kasi yun nga, hindi nga siya nahinga ng paliwanag. Bakit ganun? Kung nangyari man yun na diniretso na lang ang pagbigay ng pondo, hindi siya nabigyan ng pagkakataon para magpaliwanag, diretso ng notice of disallowance. At yung notice of disallowance hanggang sa kasalukuyan, saklaw pa pala noong 6 months, attorney. So wala pa talagang yung parang pinaka-pinal yung nababanggit din kanina ni Attorney Attorney Harold. Which is tama yung sinabi ni Attorney Sal kanina, which is nagpapakita ng tendency talaga ng prosecution na ito. Even yung naunang article. Kahit yung naunang article, hindi papasa yung grave threats saka inciting to sedition sa korte. Eh. And ito ring audit nila, baka hindi nga rin pumasa ito, hindi pa final eh. Baka hindi rin pumasa sa korte, hindi rin pumasa sa commission. Ngayon nag-a-appeal sila. Bakit natin pinag-uusapan dito? Di hamak na mas malaki yung required proof and amount of evidence na required para ma-impeach mo si VP Sara Duterte. Doon nga hindi pa naging final, doon nga hindi pumapasa. Bakit nyo ipinipilit dito? Kaya hindi ko rin masisi si Prosecutor Lorna Kapunan kung nagre-resort na lang siya sa innuendos kasi nahihirapan siyang mag-prove eh. Every time makabanggit siya ng tao, innuendo, may connection parati. Wala ka namang proof na connection. Kapag sinabi mong address, innuendo parati na yung address na yun yung place kung saan dinistribute. Malay mo, address lang yun ng tao, hindi po ba? So, kailangan nyo, Madam, prosecutors, kailangan nyo po talagang magbigay ng ebidensya. Wala na po tayo doon sa pagpapublicity natin doon sa House of Representatives. Hindi po pwedeng ulitin nyo lang yung ginawa nyo doon and then ngayon mag-innuendo na lang kayo ng innuendo kung ano-anong Superman ang kino-comment ninyo, tinitake advantage nyo yung leniency ni Presiding Officer Chis Escudero and then nakikita rin actually natin dito na tinotolerate rin sila ng defense kasi rinerespeto ni Counsel Mike Poa, ni Counsel Christine kanina yung kasi po si Lorna Kapunan medyo may edad na po at kagalang-galang siya na abogado sa Pilipinas. Salata naman po na tinotolerate siya kahit hindi na proper yung pananalita niya sa witness at sa ibang mga participant ng proceedings, hindi na siya pinapagalitan ng presiding officer at hindi na rin po nag-o-object yung kalaban. Pero sinasagad niya po kasi ang daming conclusion of law, ang daming conclusion of fact. Lahat po, ang dami pong pwedeng i-object kanina pero pinagbibigyan lang po kasi po siguro dahil magalang tayo sa mga matatanda. Opo, bago lang si Partner Jade, ang laging kinukot din kanina is ito nga 8.3 ng Joint Memorandum Circular, attorney, no? Kung saan kung failure na makapag-liquidate nga dito, tinuturing na prima facie evidence. Pero nakakote dito yung Antonio Martinez versus People of the Philippines and the Sandigan Bayan. May similarity ba o malayo dito po sa kaso ni Vice President Sara Duterte, itong kaso po ni Martinez po, which is parang nabigyan din ito ng punto last week ni Senator Chis Escudero, attorney? Malayo yung kaso na yan ng Martinez. Kung pag-aaralan mo yung Martinez na case, merong isang nag-acting mayor. Tapos nabigyan siya ng pera. Siya mismo yung humawak ng pera.
Tapos kinasuhan siya ng malversation, ninakaw niya daw yung pera. Ngayon po, nag-motion to quash siya sa court kasi po ang basis ng motion to quash is given yung mga allegations, as tama yun, hindi pa rin siya sufficient na mag-constitute ng crime. Ngayon po, doon sa nangyari doon sa acting mayor na yun, ang ginawa niya is nag-demand yung treasurer na mag-liquidate. Pero hindi niya pinansin eh. Binigyan ka ng pera, nag-demand yung liquidate ng yung treasurer na mag-liquidate, pero dinedma lang niya. So yun po ang sabi ng Supreme Court. Dinedma mo eh. Kung hindi ka nag-liquidate, may prima facie case ka na ninakaw mo. Therefore, yung malversation, yung elements ay prima facie given. Therefore, yung motion to quash na ang threshold lang na required is yung prima facie ay hindi pwedeng pagbigyan kasi merong presumptive case laban sa'yo. Pero hindi yun nag-decide ng merits. Pero dinala nila dyan sa COA circular kasi president po siya para style po yan ng mga government agency para magkangipin yung kanilang mga circular para matakot yung mga kanilang ino-audit. Pero dapat po kapag i-apply yan ng mga auditor, dapat alam talaga nila yung origin na case. Kaya po ang wording dyan ay accountable officer, failure to liquidate, and prima facie. Yung accountable officer po, tama po yung accountable officer dun sa Martinez case kasi po siya yung binigyan ng pera. Pero po dito kay VP Sara Duterte, siya ba yung humawak ng pera? Hindi po. Kaya ang definition ulit sa PD 1445 at same circular ay yung accountable officer ay yung humawak ng pera. Hindi po si VP Sara Duterte. And pangalawa po, failure to liquidate. Doon sa Martinez case, nag-fail talaga na mag-liquidate kasi kahit na anong papel, hindi siya nagpasa eh. Dito po, ang position po ng Office of the Vice President at Office ng Department Secretary ay nag-liquidate sila. Kaso nga lang, at first instance, hindi pumayag yung auditor. Sabi ng auditor, insufficient yon. And precisely that question, whether or not nag-liquidate sila, is pending sa appeal na ginagawa ngayon ng Office of the Vice President at Department Secretary. Therefore, hindi mo masasabi with finality na meron talagang failure to liquidate kasi after all, kapag natapos yung appeal na yon, malay mo ma-finding ng court na sufficient talaga. Pero yung the fact na nag-liquidate, meron pong nag-liquidate insufficient lamang. That's another legal question na I think nagkamali ulit ng interpretation yung witness ngayon at si Lawyer Wamil. And again, yung prima facie case ulit po. Yung prima facie case, pinaparati pong inuulit-ulit yan. Relevant po dun sa Martinez case kasi motion to quash yung authority ng prosecution na mag-prosecute. Ngayon po, hindi po rin-erase yung prima facie na po, hindi na po relevant yan kasi nasa trial na po tayo. Hindi naman po namin kine-question yung authority ng prosecution ngayon na i-elevate siya as articles yung violation na to, yung paggastos ng confidential funds. So it's not a question of prima facie or not anymore. Pumapasok lamang yung prima facie or presumption kapag question ng prosecution. Pero po, nag-uusap na tayo sa guilt ng tao eh. Tapos na yung prosecution, mas mababa yung required na proof doon sa prosecution. Madalas prima facie okay na, madalas presumption okay na, pero ngayon po iba na kasi ngayon eh. Doon sa bagong rules ng DOJ is may reasonable certainty of conviction. Pero at any case po, nasa trial na po tayo. Ang kailangan nating patunayan is yung proof na required ng jurisprudence. And ayon kay Senator Miriam Defensor Santiago, it should be more than substantial evidence and less than proof beyond reasonable doubt. Hindi sapat ang prima facie evidence. Yun parati ang pinagre-relayan ni Attorney Wamil, yun parati ang pinagre-relayan ng witness na iyon. Ma'am, para madagdagan nyo po, para ma-elevate nyo yan sa substantial evidence and more than substantial evidence, magbigay pa po kayo ng positive evidence pa. Another positive piece of evidence na nagdadawit kay VP Sara Duterte na inutos niya at ninakaw niya yung pera. You're on the right direction noong sinabi ninyo na meron kayong narinig somewhere sa proceedings ng House of Representatives na nagsasabi na inutos daw, declaration ng Special Disbursing Officer na inutos daw ni VP Sara Duterte na ibigay yung pera to someone. You are on the right track. Pero hindi pa po sapat yun. Kailangan nyo pa rin patunayan na inutos and then inutos na nakawin at nanakaw talaga. Yun po talaga ang kailangan yung establish. Wala po kayong in-establish na ngayon. And besides, yung pag-utos po na ibigay yung pera sa ibang tao, inherent po yan sa principal. Ang principal po natin yung head of agency. Nanggaling po sa kanyang authority na ibigay sa isang tao yung authority na humawak ng pera. Just the same, since sa kanya nag-spring yung authority na humawak ng pera yung isang disbursing officer, pwede rin manggaling sa kanya yung same authority na ilipat yung paghawak ng pera. So pwedeng gawin niya yun formally or not formally. Titignan natin sa testimonya soon ng mga hostile witnesses na kukunin nila na special disbursing officer. Pero
mga witnesses, you're on the right direction kung tinuturo ninyo si VP Sara Duterte na siyang nag-utos pero hindi pa po sapat. Dapat may utos na nakawin talaga at merong proof na ninakaw talaga. Yan po ay wala ngayon. Kaya nagre-resort sa innuendos itong si Madam Prosecutor Lorna Kapunan na ini-spoiled naman at tinotolerate ng presiding officer at pati ng defense, hindi na sila nag-object. Opo. Attorney, isang tanong lamang sa lahat po ng mga articles na natalakay na, ito bang Article 1 ay makukonsidera mong pinakamahina sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte? I think mas mahina yung una kasi yung una po ay hindi base sa mga dokumento. Kapag testimonya lang po kasi at mga crimes lamang na mga mahinang bagay na yun, alright, pwede. Pero dito po kay VP Sara Duterte, equally mahina rin eh. Tama po yung sinabi ni Attorney Panelo kanina na sa totoo lang mga boss, ayoko na talagang panoorin itong impeachment trial kasi pare-pareho naman ang ginagawa nila. Napanood ko na yan sa dalawang panahon on oportunidad na ginawa ninyo sa Committee on Justice noon at saka House of Representatives para siraan si VP Sara Duterte. Parehong paninira pa rin ang ginagawa nyo ngayon at parehong innuendo. Wala akong ganang manood kasi napanood ko na po yung sine na iyan. Kaya ko lang pinapanood ngayon kasi ini-interview nyo ako eh. Kaya kailangan kong pag-aralan para meron po akong isagot. Which ginawa ko naman, pinanood ko, pero just the same, na-disappoint pa rin po ako sa sobrang kulang at rine-recycle na ebidensya ng prosecution. Hindi sapat po. Sapat siguro na mag-prosecute, may prima facie case at best. Pero just the same, hindi sapat para ma-meet yung proof required to declare the guilt ng isang impeachable officer. Tandaan ulit natin yung nakalagay sa konstitusyon, high crimes, plunder, graft, and corruption. Kailangan po mabibigat na krimen at mabibigat na partisipasyon. Wala po kayong ipinakita. Intindihin po ninyo, head of agency, isang pinakamataas na tao po yan, katulad po yan ni BBM. Parang sinasabi nyo na rin po na si BBM dapat ay ma-impeach dahil merong nakabinbin ngayon na appeal dun sa Commission on Audit na $500 million na notice of disallowance rin sa office of the president. So just the same, just as bibigyan mo ng konting understanding si BBM sa bagay na yan, bigyan mo rin ng konting understanding yung head of agency. And which is yun din naman ang nakalagay sa batas. Kung hindi siya yung directly responsible, hindi siya yung humahawak, hindi siya ang may kasalanan, which is okay lang naman. May kasalanan lang siya kapag mayroon siyang failure to supervise using the diligence of a good father of a family, which they failed to demonstrate so far. Opo, siguro bilang panghuli attorney, maraming mga nanonood ng mga ordinaryong tao. Ano na lang maipapayo nyo po sa kanila kasi medyo mahaba-haba pa ito. Papayuhan mo ba na wag nang manood kasi nga tapos na or paano nila iintindihin itong mga naririnig nila kasi nga sabi nyo nga may mga innuendo, kung ano-ano pang mga side mga komento po attorney. Kayo po mga kababayan, kapag ayaw nyo pong maboring, wag na lang kayong manood ng impeachment trial. Pero kapag curious pa rin kayo po at gusto nyong malaman ang katotohanan, wala pong ibang source ng katotohanan kundi ang batas. Kailangan po ma-establish nila yung nexus between the irregular transactions and sa responsibility ni VP Sara Duterte. At yung batas po mismo ang nagseset ng responsibility, accountability of public officers, Chapter 5 ng PD 1445. Ang accountable lang po na officer at responsible na tao ay yung tao na humawak ng pera. Yung directly na humawak ng pera. At yan po ay na-establish natin na hindi si VP Sara Duterte. So kung ano-ano pa, kaya kung ano-ano pa man pong mga suggestion and suggestion na ibinibigay ng prosecution at gusto nilang palabasin mga malisyosong mga pag-iimbento or kung ano-ano man. Kung minsan po, mabilis pong madala niyan kasi naturally mga chismoso tayong mga Pilipino Kung minsan huhusgahan natin ng masama. Kaso nga lang po, isipin natin na nasa isang formal na process tayo na required ang due process. Ang requirement po ng due process ay huwag tayong padalos-dalos sa paghusga ng tao. Dapat po ang paghusga natin ay base sa ebidensya at base sa batas. Kapag yan po ang aktibidad na i-undertake ninyo, madidisappoint po kayo sa ginagawa ng prosecution.